DFA about your request po about Shi Zhejiang po? Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Shi Zhejiang. So, bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, na gagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay Shi. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay She, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the spy allegations against former Mayor Go? Not at all. Regrettable kung hindi tayo makaka-establish or hindi ang gobyerno makaka-establish ng contact kay She. Pero parallel doon ay naalala nyo, many hearings ago, nabanggit ko na po na dun pa lang sa ocular inspection namin sa Pogo Hub sa Bamban, isinabi na sa amin noon na may mga anggulong interception ng Philippine Government Communications at hacking ng Philippine Government websites na nagmumula dun sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya nga't unang lumitaw yung anggulong possible espionage. And napakahalaga po ng mga inputs nga ng NICA nung nakaraang hearing. Sabi nila may 3 silang parallel efforts na ginagawa tungkol kay Guo Huaping at tungkol sa mga gawain niya dito sa ating bansa, kaugnay sa Pogo at iba pang aspeto. At binigyan na nila ng payo o babala ang lahat, hindi lamang ng mga institusyon sa gobyerno, pero lahat nating mga mamamayang Pilipino na maging mapanuri at mapagbantay tungkol dito sa mga possible foreign covert operations. Next, si Daniel, PBB. Good afternoon. Ma'am, first dun kay Alice, nabanggit nyo nung nakaraang hearing yung Yang brothers. Yes. Nasabi nyo na Chinese agent or Chinese spy. Sino po ba dun sa 3? Yun yung itinatanong ko kay Tony Yang na resource person na pagkatapos siyang maaresto sa Cagayan de Oro Pogo Hub doon. Dahil yung pinakita naming mga dokumento at screenshot sa kanya ay nagpapakita na yung 2 kapatid niya ay dumalo bilang delegado sa isang congress ng mga overseas Chinese na organisado ng Communist Party of China, dun mismo sa China. Yung isa pang pinavalidate ko sa kanya, bagamat pinabulaanan lamang niya, ay yung isang ulat ng I forget the exact name now, pero isang report tungkol sa overseas crime na merong isa sa mga kapatid na Yang, ayaw lang niyang kumpirmahin kung yung middle brother nila na si Michael Yang o yung bunsong kapatid nila na si Hongjiang Yang ay meron talagang kinalaman sa Pogo-related at espionage-related na mga criminal syndicates. Pero na-establish niyo po ba kung sino, or meron ba kayong hula kung sino yung 3? Ang hula lamang ay isa sa kanila o yung 2 dahil may isa na binabanggit dun sa ulat na yon tungkol sa overseas crime at yung 2 ay nandun bilang delegado sa Chinese Communist Party sponsored conference sa China. Ma'am, last na lang kay Kibuloy. Ma'am, do you think napapanahon na amyenda talaga yung batas na huwag nang payagan ng mga ganyan? Halimbawa may kaso ng human trafficking, tingin niyo ba right time naman para amyendahan po? Actually, hindi po kayo yung unang nagtanong sa akin yan. Mayat-maya sa mga araw na ito, mga kababayan natin nagtatanong din. And maybe it's something na dapat pag-aralan namin dito sa Senado at ng counterparts namin sa House bilang bahagi ng pagsulong pa ng mga electoral reform. So, ganyang mga posibleng amyenda sa Omnibus Election Code. Dagdag lang dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung inattenda ng 2 kapatid ni Tony Yang ay ang 10th National Congress of Returned Overseas Chinese and their relatives.
dinaluhan ng mga delegado mula sa 109 na bansa. Thank you, ma'am. Okay, next po si Amor, News1 News. Hello po ma'am, good afternoon. Ma'am, about Mary Ann Maslog po, ma'am, paano po ba siya naimbitahan? Bakit po siya in-invite sa hearing na? Right. Inaalala ko rin, inimbita namin siya bilang resource person dahil soon or right after siya inaresto ng NBI, lumitaw sa sarili niyang mga statements na kilala daw niya si Guo Huaping, kilala daw niya si Mayor Kalugay. Nakipag-meet na daw siya sa kanila at meron siyang gustong gawin para sa kanila na I guess yun yung lumabas sa hearing na gusto daw niyang kumbinsihin si Guo Huaping mag-surrender kahit pagkatapos na siyang maaresto. So, yun. Sorry ma'am, ano po yun? Parang affidavit po niya nung naaresto siya? Media reports tungkol sa mga statements niya nung pagka-aresto sa kanya ng NBI na hindi ko alam kung bakit sinabi niya, pero sinabi niya na meet na niya sina Guo Huaping at Mayor Kalugay at meron siyang gustong gawin para sa kanila or kanya o kaugnay niya o nila. Si Senator Jinggoy po said he has unverified info na possible na isa po si Maslog sa tumulong daw po kay Alice Go na makatakas. Have you received that information as well? It's a piece of information we're also looking at, yung sinabi ni SP Pro Tempore Senator Jinggoy. May we know more details about that ma'am? Meron na po ba kayong mabibigay? Paano po siya tumulong kay Alice Go? Raw information pa lang kasi, so sa mga susunod na linggo bago yung huling hearing, yun yung isang aalamin talaga namin. Kasi in a way, at kaugnay pala ng isang naunang tanong, sorry, nalimutan kong banggitin, isusulong pa, kung hindi man maikokompleto, yung isang naging parallel na pagdinig nung Committee on Justice Subcommittee, particular dun sa pagtakas ni Guo Huaping. And a number of senators have said na hindi daw po pwedeng pagkatiwalaan yung mga sinasabi ni Mary Ann Maslog. But ma'am, will she still be invited sa next hearing? And paano po ninyo tinitreat sa committee yung lahat ng mga sinasabi niya? Sinubject na namin siya sa isang contempt citation. So, bagamat in the custody na siya at pa rin ng NBI, at least on the record, yung pagtingin sa kanya ng Senado bilang resource person na in a way contemptible at contemptuous yung behavior niya at yung kanyang mga sinasabi. So, halos lahat namin ay nakapagsabi, hindi talaga kapani-paniwala yung mga pinagsasabi niya. At the same time, habang patapos na kami, pasara na sa investigasyon, kailangan talaga naming, at gagawin naming, mag-sift through lahat ng iba't ibang facts o mga sinasabing facts na ibinabato sa komite sa pagdinig para maka-arrive at sa tingin namin pinaka-klaro, pinaka-kompleto sana at pinaka-totoo dapat na larawan, kwento ng Pogo dito sa Pilipinas, yung si Guo Huaping sa Pogo at yung ibang mga issues at personalities na involved dun sa mga issue na kaugnay ng Pogo sa Pilipinas. Ma'am, will you also focus on yung sinasabi po ni Senator Bato na involvement ng someone from Malacanang na inutusan daw po si Maslog na i-pin or i-implicate siya and si Senator Bongo, former President Duterte, General Karamat dun sa Pogo? Iyon yung isa sa maraming di umanong facts na itinatapon sa buong diskusyon na na-generate ng investigasyong ito at aming sasalain. Alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang hindi totoo, regardless kung sino-sino ang nagsabi, para kahit maingay na maingay ang isyong ito, sa katahimikan ng collective na pag-iisip namin sa komite, yun na nga, pipilitin naming mabuo yung kwento. Ano ba talaga yung kwento ng Pogo dito sa Pilipinas? Ang kwento ni Guo Huaping sa Pogo sa Pilipinas, ang kwento ng mga taong naging kasosyo niya, nagprotekta sa kanya, tumulong sa kanyang tumakas, no? Regardless of sinong nagsasabi ng ano sa ngayon. Last na po
from my end. Ma'am, yung sinabi po niya sa executive session ng mga names, mga Chinese nationals po ba yun na mastermind umano or mga Pilipino na tumulong po sa kanya? Halo-halo din. Tulad ng lumalabas sa open hearings. Both po, Apo. Apo. Thank you po. Okay, next, Jeff Esposito, speaking for Ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po, yung sa revelations ni Guo Huaping dun sa ano nyo, dalawang executive sessions, sabi niya kasi, biktima lang din ako, nagamit lang din po ako, sabi niya, parang ano po ba, kapani-paniwala po ba na talagang biktima lang siya, nagamit lang po ba siya? Nagulat din ako nung ginamit niya yung salitang yon para sa sarili niya, na biktima. Kasi ang totoong mga victim, yung nag-surrender pa sa NBI dahil kinasuhan sila ng non-bailable na human trafficking, Merly Castro. Si Miss Merly, dahil in-identity theft sila at ginamit yung pangalan nila nang wala silang permiso para i-incorporate yung mga POGO companies na yan. Si Miss Merly na may dalawang bata pang anak na kung hindi magbabantay yung isang kapatid niya, mag-isa sa bahay habang pauwi yung asawa niya mula sa probinsya. Yun ang totoong mga biktima. Hindi masasabi ni Numan, ni Guo Huaping na biktima lang siya, ginamit lang siya. Maaring ginamit siya ng iba, yung mas malalaking fish kesa sa kanya, pero hindi siya small fry. Kung mid-level man siya, mataas na mid-level siya at fully accountable siya sa kanyang mga ginawa. Ma'am, sundan ko lang yung tanong ni Ms. Seymour, no? Yung kay Maslog, ma'am, pwede bang pagdudahan na patay ka na, bumangon ka, tapos biglang ang dami mong revelations, parang speed tactics o diversionary tactics po ba yung ginagawa niya? Huwag yung sabihin squid tactics, baka may magalit. Joke. Talagang hindi siya kapanipaniwala. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, maaring meron siyang squid tactics na ginagamit, baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report. Na regardless sa kung sino ang nagsabi ng ano, sa pamamagitan ng pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ang totoong kwentong ito. Yun yung aming gagawin. Ma'am, last kay Pastor. May mga kaso na po siya, then in-invite po siya kung papayagan po siya ng korte, appeal siya rito. Are you ready po na mag-ala guwaping din siya na I'm invoking my rights again, na wala rin mapipigan? Handa po kami sa kahit anumang di pagsagot or pagsagot niya. Ang pinaka-importante ay handang-handang harapin siya ng mga victim survivors niya. Ma'am, yung sa Asuncion po, Radyo Pilipinas. Ma'am, reaction or statement lang po dun sa decision ng Ombudsman tungkol sa mga PORAC officials. Tungkol sa, Yung suspensions. opo, so bagong-bago pa po yun, na sinuspinde si Mayor Kapil at, lima o anim pang, 8 lahat. Bali 10, ma'am. 10 pala. Mayor, Vice Mayor, tapos 8 na konsehal. Okay. So yung balitang iyon na sinuspinde sina Mayor Kapil, Vice Mayor nila, at yung 8 konsehal, sa pagkaintindi ko ay batay sa tansya ng DILG na nagkulang sila sa pag-exercise ng due diligence bilang mga LGU officials dun sa kanilang sinasakupang lugar na tinayuan pala ng isang POGO hub. And bahagi yan ng pagsingil ng accountability sa mga responsible officials laban sa mga malign at mapanirang mga economic activities tulad ng POGO. Dapat ba ito, ma'am, parang eye-opener na dun sa iba pang mga LGU na may mga POGO pa rin? Definitely, additional eye-opener na ito dahil sinundan yan yung paunang paglabas ng DILG o ng PAGCOR na mga listahan ng lahat ng mga LGUs kung saan
nakalocate yung mga POGOs dahil, di ba sabi ni PAGCOR Chair Tenco noon, originally naka-issue ang PAGCOR ng POGO licenses sa 190 or 290 at yung 250 nun ay nag-lapse na or hindi nag-apply ng renewal, kaya may natira na lang 40. But I reiterate, lahat ay covered ng ban at dapat talaga ipasara, wind down hanggang December 31 at mahanapan ng alternatibong trabaho yung mga empleyado nila. So ma'am, kahit sinasabi nila na wala nga silang jurisdiction doon kasi sabi nila PAGCOR, dapat pa rin silang kumilos. Dapat ang PAGCOR? Ang LGU. LGU. Oh, definitely. Dapat pa rin kumilos noon ang LGU, lalo na lumabas dun sa pag-aresto at pagtatanong kina Cassandra Leong at hindi pa nga, syempre, malocate si Duan Renbu at mapaharap siya sa investigasyon na kaduda-duda din ang pag-operate ng Lucky Star 99, pati ang Whirlwind Corporation, tulad ng pag-operate nung 3 kumpanya sa Pogo Hub sa Bamban, yung inaalam namin sa Cebu, at may bago na namang raid sa Cebu, at yung Pogo Hub din sa Cagayan de Oro. Okay, salamat, Eva. Last three na lang po tayo. Victoria, Jan, Delima. Victoria, tulad mo na. Ma'am, sorry, habol lang po ulit. Doon sa Apo. PNP Intelligence Group pa rin, how would you describe lang po yung ginawa nilang pagbibigay ng access at ng authority kay Maslog, even allowing her to go into the custodial center? Acceptable po ba? Above board po ba? I-establish pa namin kung above board yon. Pero common sense mula sa isang mamamayan, hindi po acceptable yung ganon. No? Kung mapapatunayan pa nila somehow na above board yon, pero hindi yon acceptable kasi kaduda-duda yung taong yon. So, isa rin yon siguro sa mga itatanong namin sa PNP-IG sa susunod at huling hearing. And then, i-correct ko lang yung figures ko kanina, yung bilang ng mga POGOs na inisyuhan ng PAGCOR ng license sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay 298 lahat-lahat na POGOs. At yung natitira na lamang ay na-covered pa ng mga existing licenses pero dapat kanselahin ay 43. Okay, next, Jan, Mrs. Ron. Good afternoon, ma'am. So a while ago, SP Escudero said that there are no permanent plans to keep the U.S. missile system here in the Philippines amid China's aggression in the South China Sea. So are you in favor of keeping this as a deterrent, or are you more in favor of the Philippines pursuing a code of conduct with ASEAN and other regional bodies? The latter and other complementary measures. Matagal na nating sinusulong yung Code of Conduct in the South China Sea at kung di ako nagkakamali, lahat ng mga member nations na nakapalibot sa South China Sea ay gusto. China na lang ang ayaw kasi ayaw niya ng multilateral process. Gusto niya na i-bilateral tayo, bawat isa sa atin. Siya ang pinakamalaki. Paano naman magkakaroon ng parity pag bilateral? Mas pantay talaga, mas mabunga kapag multilateral. Higit pa sa anumang weapon systems, and that's new to me from the SP. Tingin ko, para talagang ibalik natin sa captain's wheel yung diplomacy, saka yung political action ng gobyerno natin with the modernization ng armed forces bilang naka-reinforce sa political at diplomatic, mabunga na paramihin pa yung mga joint maritime patrols ng ating mga coast guards, navies, katumbas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati yung mga mangingisda ng iba't ibang claimant nations dito sa buong South China Sea. Plus, yung naging batas na pinirmahan just the other day, pagpapatupad talaga ng Self-Reliant Defense Program Act para magkaroon tayo ng domestic capacity talaga, depensahan ang sarili natin bilang backup sa pinaka-importante at tingin ko pinaka-effective pa rin
political and diplomatic action bilang bahagi ng isang malaking alyansa ng maraming bansa at regional formations at dumadami pa sila na kumakampi sa atin vis-a-vis China sa ilalim ng UNCLOS at dahil sa tagumpay natin sa Hague. Thank you. Sabi niyo patapos na yung hearing on illegal pogo, how many Yes. more hearings? Isa na lang po. Actually, yung kahapon dapat yun yung huli eh. Kaya lang sumabog yung Al Jazeera documentary at yung Mary Ann Maslog. So, isa na lang po. Para isa na. Po? So, last na talaga. Unless meron na namang dumating doon na namatay at nabuhay na magmuli. Oh. Isa-schedule pa po namin. Opo. Mas mauna ma'am yung kay Pastor. Mauuna na muna yung pag-resume nung kay Apollo Kibuloy. Oo, kasi kailangan namin ng konti pang oras para ipin down yung mga loose threads. Gusto namin pong mabuhol ng maayos-ayos yung investigasyon namin laban sa Pogos. So, complete na ba ma'am yung mga information para magkakuha kayo ng committee? More or less, at least hindi man 100% to a decent degree, masettle namin yung iba't ibang sabi namin mga importanteng issue kaugnay ng Pogo. Okay, more last one. More or less sa nakaraang dalawang executive sessions, more or less how many names ng mga Filipinos and Chinese yung napangalanan po ni Alice Go? And does it seem to you na nagsasabi naman siya ng totoo dun sa executive session? Halo. Halong totoo, halong di totoo. So pati yung mga pangalan ay sinisigurado pa namin. Kaya hindi ko mabilang kasi hindi ko alam kung alin doon ang totoo, ilan doon ang totoo at ilan ang hindi totoo. Basta pag na-finalize namin yung committee report, sasabihin namin kung sino doon yung tingin talaga namin. Hindi lang batay sa sinabi niya, pero batay sa sinabi niya at yung iba pa naming nakalap na mga ebidensya. Ang mga perpetrators ng Pogo dito sa Pilipinas, ang mga kasabwat sa pagtakas niya.